Mabilis ka rin bang maniwala o magtiwala sa ibang tao? Mabilis mo rin bang ibigay ang kabaitan mo at ang puso mo sa iba? Paano kung nagkamali ka dahil sa pagiging mapusok at mabilis mong magdesisyon? Nako, tayo pa namang mga babae, kapag pinakilig, kapag feeling natin pinahalagahan tayo, kapag feeling natin pinaparamdam sa atin na, uy, andito ako, uy, crush kita, uy, gusto kita. Pinaparamdam sa atin na para tayong prinsesa, napakabilis na lumambot ng ating mga puso. Napakabilis nating magtiwala at ibigay ang ating pagmamahal, maging ang ating sarili sa isang lalaki. Pero paano nga kung ang lalaking pinagbigyan mo ng iyong pagtitiwala at sarili, may dala palang gulo at komplikasyon sa buhay mo? Huwag na nating patagalin ito. Eto na ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming beses sa ating buhay na ginusto nating maramdaman na tayo ay mahalaga para sa iba. Maraming beses na gusto nating makita na tayo ay importante at mahalaga. Kaya naman kapag dumating na ang taong magpaparamdam sa atin ng mga kakaibang damdamin na yon, hindi natin napipigilan ang ating mga sarili. Agad-agad tayong nagtitiwala at naniniwala. Dear Mama Mia, bago ko simulan ang kwento ko, gusto ko lang sanang sabihin na sana po wag niyo agad ako husgahan. Hindi ko naman po ginusto ang lahat ng nangyari. Hindi ko rin inaasahan na mapapasama ako sa isang sitwasyong magpapabago sa tingin ko sa sarili ko, sa pag-ibig, at sa mga taong akala ko ay totoo. Mama Mia, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Camille. Hindi yan ang tunay kong pangalan. Pero hindi naman pangalan ang mahalaga, 'di ba? Sapat na para maikwento ko ang bahagi ng buhay ko na matagal ko na sanang gustong kalimutan. Ang bahagi ng nakaraan ko na matagal ko na sanang gustong pakawalan. Mama Mia, may edad na po ako ngayon. Nasa late 20s na po ako. Pero nangyari ang lahat ng ito nung early 20s ko. 21 anyos lang ako nung mangyari ang isang pangyayaring kailanman ay hindi ko inaasahan na magaganap sa buhay ko. Bata pa lang ako noon, inosente pa, at dahil bata, aaminin kong madali akong maniwala sa mga matatamis na salita. Mama Mia, bukod sa bata, lumaki din po akong isang probinsyana. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya sa probinsya. Hindi po kami mayaman. Ang tatay ko po ay tricycle driver lamang at ang nanay ko naman ay nagtitinda ng kung ano-ano sa palengke. Minsan gulay, minsan kakanin. Minsan, kung ano lang yung kayang ibenta para may pandagdag sa mga gastusin namin sa bahay. 3 kaming magkakapatid, Mama Mia, at ako po ang panganay. At gaya ng karamihan sa mga panganay sa pamilyang kapos sa buhay, maaga po akong natutong maging responsable. Hindi po ako nakapagkolehiyo.
Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil wala talagang sapat na pera. Hindi rin naman ako katulad ng ibang mga success stories dito sa iyong programa na lumaking matalino sa kabila ng kahirapan, Mama Mia. Ako po ay lumaking sakto lang. Yung sapat lang para pumasa at hindi naman bumabagsak sa klase. Kaya lang, yung sapat para sa mga kagaya ko ay kulang na kulang kung ang kagustuhan ay makapagpatuloy sa pag-aaral. Kapos na kapos po kami. Walang sapat na pera para sustentuhan ang pag-aaral ko. Wala rin akong makuhang kahit na anong scholarship kasi nga, hindi ako kabilang sa 2% o top 2% ng aming batch. Kaya naman pagkatapos kong graduate ng high school or senior high school, naghanap agad ako ng trabaho. At doon nagsimula ang buhay ko bilang isang cashier sa isang sikat na supermarket. Mama Mia, kung hindi ka pa po nakakapagtrabaho sa isang supermarket, baka akala mo madali lang ang trabaho ng isang cashier. Nauupo ka lang sa kaha, na magbibip ng mga barcode, tapos kukuhanin ng bayad ng kliyente, at yun na. Pero hindi po ganon kasimple ang trabaho ng mga cashiers na katulad ko. Bilang isang cashier, kailangan mo pong ngumiti palagi. Kahit masakit na ang paa mo dahil sa 8 oras kang nakatayo. Kahit pagod ka na. Kahit may pinagdadaanan ka sa personal mong buhay. At kahit may customer na galit dahil kulang ang sukli niya ng piso. Kahit may mga nagmamadali at nagagalit kung bakit daw ang bagal-bagal mong mag-scan ng items, ay ngumingiti ka pa rin. Kahit broken-hearted ka, kahit na kulang ka sa kain, kulang sa tulog, kailangan mong ngumiti. Parte iyon ng trabaho mo. Good morning po, good afternoon po, salamat po, balik po kayo. Paulit-ulit ang sinasabi ko sa bawat isang customer na natatapos kong pagsilbihan. Araw-araw iyon, Mama Mia. Nung una, aaminin kong nakakatuwa. Kasi bagong experience bagong karanasan. Pero kalaunan, Mama Mia, ay nakakasawa din pala. Nakakapagod. At minsan pakiramdam ko, robot na lang ako sa likod ng kaha ng supermarket. Pero tinitiis ko kahit mahirap. Tinitiis ko kasi sa bawat sweldo ko, may natutulungan akong pamilya. Isang pamilya na nangangailangan ng pagtulong ng bawat isa. Isang araw, tulad ng iba pang araw, ay maaga akong pumasok sa trabaho. Naaalala ko pa ang araw na yun. Mainit ang panahon kahit maaga pa lang ng umaga. Parang tanghali na ang init ng hangin nung mga panahon na yun. Nakauniforme po ako. Pulang polo shirt na may logo ng supermarket, itim na pantalon, at sapatos na medyo kupas na dahil araw-araw kong ginagamit at sinusuong kupas sa baha kapag umuulan ng malakas. Pagdating ko sa store ay dumiretso ako sa locker room. Nagayos ng buhok ko, naglagay ng konting pulbo at konting lipstick. Tapos ngumiti sa salamin. Kayang-kaya mo to. Kaya mo to, Camille, sabi ko sa sarili ko. Hindi ko alam noon na ang simpleng araw pala na yon na akala ko magiging normal lang na araw ay ang magiging simula pala ng isang kwento na magpapaiyak at magpapahiya sa akin
sa harap ng napakaraming tao. Bandang tanghali na nang magsimula ko siyang mapansin. Isang lalaki. Napakatangkad niya. Medyo moreno ang balat at may konting uban na ang buhok niya sa gilid. Pero hindi naman siya mukhang matanda. Parang inheritance o genetics lang yung mga puti niyang buhok sa gilid. Dahil ang kaniyang mukha noon ay wala naman pong kulubot, Mama Mia. Kung titignan mo siya, parang nasa early 30s o late 30s lang po siya. Simple lang ang suot niya noon. Isang navy blue na t-shirt at maong na pantalon. Pero maayos siyang tignan. Parang may kaya sa buhay. Pumila siya sa kaha ko, Mama Mia. Normal lang naman yun kasi araw-araw marami namang pumipila sa kaha ko. Pero may napansin ako. Kahit kasi ako ang may pinakamahabang pila sa lahat ng cashiers na nandoon, ay dun pa rin siya pumila sa akin. Nung una, hindi ko pinansin. Nung una, wala lang yun. Hindi ko binigyan ng halaga. Inisip ko na lang, baka hindi siya nagmamadali. Baka may hinintay lang, kaya doon na lang pumila para pampalipas oras kumbaga. Hanggang isang araw, andun na naman siya, Mama Mia. Pumipila na naman kahit isa ako sa may pinakamahabang pila noon. At nung dumating na nga siya sa harap ko, ay ngumiti siya sa akin habang inaabot ang mga pinamili niya. Ang sipag mo naman yata, miss, sabi niya. Ngumiti lang ako, yung ngiting praktisado. Trabaho po eh. Tumawa siya. Simple lang ang tawang iyon. At simple lang din ang sandaling iyon. Isang maliit na usapan sa pagitan ng isang cashier at ng kaniyang customer. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, yung pagpansin ko pala sa kaniya, yun na pala ang simula ng lahat. Lumipas pa ang mga araw at napapansin kong halos araw-araw na nga siyang pumupunta sa supermarket. At sa tuwing pupunta siya, lagi siyang pumipila sa kaha ko. Minsan kahit anong haba pa ng pila, dun pa rin siya. Minsan kahit may iba namang kahang maluwag o walang pumipila, dun pa rin siya sa akin. Miss Camille, sabi niya isang araw. Gulat na gulat ako noon, Mama Mia. Sir, paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Ngumiti siya at itinuro ang nameplate ko. Nakasulat to, nahiya ako. Tumawa siya, Mama Mia. Para naman patas tayo, magpapakilala na rin ako sa'yo. Ako nga pala si Vincent. Doon ko unang narinig ang pangalan niya. Vincent. Pangalan pa lang, parang tunog mayaman. At sa bawat pagpunta niya, paunti-unti kaming nagkakausap. Mga simpleng bagay lang naman. Kumain ka na? Nag-break ka na? Pagod ka na ba? Ang dami mo yatang customer ngayon ah. Minsan, nagbibiro naman siya at napapangiti naman ako. Hanggang sa hindi ko napansin na parang inaabangan ko na rin ng pasimple ang pagpunta niya sa supermarket. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa trabaho ko, paulit-ulit na lang ang nangyayari sa araw-araw. At ang presensya niya ang nagiging maliit na kulay sa rutinary ko pong buhay. Isang gabi, malapit na ako noong lumabas sa trabaho. Pumila siya sa kaha ko. Ilang items lang ang dala niya noon. Pagkatapos kong i-scan ang lahat ng mga yon ay bigla siyang nagtanong. Camille, pwede ko bang makuha ang Facebook mo? Napatigil ako.
Hindi yun ang karaniwang hinihingi ng customer sa cashier. Hindi ko alam kung anong isasagot ko noon. Pero ngumiti siya. Kung okay lang naman, kung ayaw mo, ayos lang din. At doon nagsimula ang unang hakbang ng isang relasyon na akala ko ay totoo. Pero sa huli, maglalagay pala sa akin sa isang kahihiyang hindi ko makakalimutan. Kahihiyang dadalhin ko habang buhay. Hindi ko alam noon na ang simpleng pagbibigay ko ng Facebook account ko sa isang customer ay ang magiging dahilan kung bakit isang umaga, sa gitna ng supermarket, sa dami ng tao, ay may biglang humila sa buhok ko at ipapahiya ako sa harap ng lahat. Hindi ko alam na ang pagbibigay ko pala ng Facebook account ko sa isang customer ay ang bagay na makakasira sa katahimikan ng buhay ko. Pero bago ko pa man yun ikukwento sa inyo, bumalik muna tayo sa umpisa, Mama Mia. Pagkatapos kong ibigay ang Facebook account ko kay Vincent, akala ko dun na magtatapos ang usapan naming dalawa. Pero mali ako. Kinagabihan habang nasa bahay ako at nagpapahinga matapos ang mahabang araw sa trabaho, ay nag-notify bigla ang cellphone ko. Pangalan niya, tapos send you a friend request. Matagal kong tinitigan ang pangalan na yon. Hindi ko alam kung bakit parang may kaba akong nararamdaman. Hindi naman ako sanay na may lalaking interesado sa akin. Sa totoo lang, hindi pa po ako nagkakaroon ng seryosong boyfriend noon sa edad kong 21 anyos. Puro aral at trabaho lang kasi ang inaatupag ko sa buhay. Puro pagtulong sa aking mga magulang para sa pangangailangan namin sa bahay. Kaya naman kahit simpleng friend request lang yon, parang may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Siguro nga, Mama Mia, tama yung kanilang sinabi. Bago mo pa man malaman, ay ramdam na ng katawan mo kung ang isang tao ay makakabuti o hindi sa'yo. Pero dahil hindi ko pa yun alam noon, sa huli, tinanggap ko pa rin yung friend request niya. Ilang minuto lang ang lumipas ay nag-message siya kaagad sa akin. Hi Camille, simple lang. Pero hindi ko alam kung bakit parang napangiti ako habang binabasa ko ang mensaheng yon. Nag-reply din naman agad ako. Hello po. Sumagot din agad siya. Pwede bang tanggalin mo na yung po? Parang ang tanda ko tuloy eh. Napangiti ako. Mas matanda naman po talaga kayo sa akin. Nag-send siya ng laughing emoji. Grabe ka naman. Nasa mid-30s pa lang naman ako eh. Napahinto ako. Mid-30s? Ibig sabihin, malapit na siyang mag-40. Bigla kong na-realize na ang laki ng agwat ng edad namin. Ako, 21 years old. Siya, mahigit kalahati ng edad ko ang agwat naming dalawa. Pero hindi ko yun masyadong pinansin noon. Sabi ko, pagkakaibigan lang naman eh. Diba sa friendship, wala namang basihan na edad? Sa mga sumunod na araw, halos gabi-gabi na kaming nagkakausap sa Facebook. Minsan, simpleng kumustahan lang. Minsan, nagkukwento siya tungkol sa trabaho niya. Sabi niya, may maliit daw siyang negosyo sa construction. Hindi raw yun sobrang laki pero sapat na para kumita ng maayos. Minsan, ako naman ang nagkukwento sa kanya dahil nagtatanong siya sa buhay ko na para bang pinaparamdam niyang interesado siya. Minsan nagkukwento ako tungkol sa supermarket, tungkol sa mga
tungkol sa mga nakakatuwang customers, tungkol sa mga nakakapagod kong araw. Alam mo, ang sipag-sipag mo talaga, sabi niya sa akin isang gabi. Wala naman akong choice eh. Kung hindi ako magsisibag, wala kaming kakainin. Biro ko. Hindi siya agad nag-reply. Pagkatapos ng ilang segundo ay nakikita kong nagta-type siya ulit. Ang bait mong anak. Hindi ko alam kung bakit pero parang may lungkot na dating sa akin ang mensaheng yun. Lumipas pa ang ilang linggo, Mama Mia. Mas naging komportable na kaming dalawa sa isa't isa. Hanggang sa isang gabi, bigla ko siyang tinanong, Sir Vincent, may asawa po ba kayo? Matagal bago siya nag-reply. Halos 1 minuto din. Tinignan ko kung may mensahe na siya. At habang tumatagal ang paghihintay ko ay mas lalo po akong kinakabahan. Ewan ko, Mama Mia, magkakaibigan lang naman to, 'di ba? Bakit kinakabahan ako sa magiging sagot niya doon sa tanong ko? Noong isasara ko na sana ang cellphone ko ay nakita ko siyang nagtatype. Kinakabahan ako lalo habang hinihintay ko ang sagot niya. May asawa ako. Dati. Napakunot ang noo ko. Dati, reply ko sa kanya na may halong 3 question mark. Hiwalay na kasi kami. Huminga ako ng maluwag. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gumaan ang pakiramdam ko sa sagot niyang iyon. Nagpatuloy siya sa pagtatype. Matagal na kaming hindi okay. Nagsama lang kami para sa 2 mga anak namin. Pero ngayon, separated na talaga kami. Hindi ko na masyadong pinagtatanong pang tungkol sa bagay na yon. Alam ko kasing sa edad niyang yon, posible talagang may naging asawa siya. Ang hindi ko alam, Mama Mia, na sa napakabata kong edad, hindi ko pala maiisip kung gaano kahalaga ang pag-alam at pag-usisa sa buong katotohanan kahit hindi ka naman kasali sa katotohanang iyon. In short, nakontento na lang ako sa sagot niyang iyon. Naniwala na lang ako at hindi na nag-usisa pa. Isang araw pagkatapos ng shift ko sa supermarket, ay nakatanggap ako ng message mula sa kanya. Camille, rest day mo bukas, 'di ba? Opo, sagot ko. Libre ka ba? Kinabahan ako. Bakit po? Pwede ba kitang ilibre ng kape? Matagal kong tinitigan ang mensaheng iyon. Matagal akong nag-isip. Hindi ako sanay lumabas kasama ang isang lalaki. Sabi ko nga sa inyo, Mama Mia, hindi naman po ako lapitin ng mga lalaki. Hindi po ako ligawin. Kaya wala po talaga akong kaalam-alam kung paano i-handle ang ganitong klase ng sitwasyon. Pero sa huli, na-curious pa rin ako. Sa huli, pumayag din ako. Kinabukasan, nagkita kami sa labas ng supermarket. Doon ko unang nakita yung motor niya. Mama Mia, medyo old model na yon, pero big bike. At napakaayos pa rin tignan. Naka-helmet siya nang dumating. Bagay na bagay sa kanyang big bike niya dahil matangkad po siyang lalaki. Pagkakita niya sa akin ay ngumiti siya. Grabe, sobrang ganda mo pala kapag hindi ka naka-uniform. Alam kong namula ako kahit hindi ko nakikita noon ang sarili ko. Uminit kasi ang pisngi ko, Mama Mia. Sir naman eh. Pwede bang tanggalin mo na yung sir? Vincent na lang. Agad niyang inabot sa akin ang isang helmet. Handa siya eh. May dala.
At dahil big bike yun, Mama Mia, hindi pwedeng hindi ako yumakap sa kanya habang tumatakbo kami sa kalsada. Patuwad kasi yung posisyon nung angkas ng big bike na yun. Kaya wala akong nagawa kundi ang yumakap sa bewang niya. Sa totoo lang, kinakabahan ako habang bumabiyahe kami. Kinakabahan ako dahil sa tuwing nagbe-brakes siya, napapasubsob ang dibdib ko sa likod niya. Kung meron man po akong may pagmamalaki sa katawan ko, yun po ang dibdib ko, Mama Mia. Hindi naman masyadong malaki, pero may kalakihan yon kumpara sa iba. Kaya medyo naiilang ako. Pero siya, parang wala lang. Kaya iniisip ko, baka ako lang tong malisyosa. Baka wala naman talaga. Habang bumabiyahe kami, naaamoy ko yung pabango niya. Alam kong hindi yun mumurahing pabango, Mama Mia. Sa totoo lang, nakakagaan sa pakiramdam ang amoy ng kanyang pabango. Kung pwede lang, isubsub ko na yung mukha ko sa leeg niya. Kaya lang pinipigilan ko ang sarili ko. At dinala niya ako sa isang maliit na cafe sa medyo may kalayuang lugar. Hindi naman sosyal yung cafe na yon. Kaya nga, pinagtitinginan kami ng mga tao nung dumating yung motor niya kasi ang lakas ng tunog nito. Napakasimple lang ng cafe na yon pero para sa akin ay espesyal yon. Kasi Mama Mia, unang beses po yun na may lalaking naglabas sa akin. Na may lalaking nakipag-date sa akin. Nagkape kami, nag-usap, nagkwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Habang nakikinig ako sa kanya, napansin ko kung gaano siya kakomportableng kausap. Marunong siyang magpatawa, marunong siyang makinig. Ni hindi ko nga ramdam noon ang agwat ng edad naming dalawa eh. Pakiramdam ko kasi na iintindihan niya ako, Mama Mia. At higit sa lahat, pinaparamdam niyang mahalaga ako. Isang bagay na bihira ko pong maramdaman noon. Pagkatapos ng araw na yun, mas naging madalas pa ang paglabas-labas namin ni Vincent. Minsan kape, minsan kain sa labas, minsan simpleng ikot lang gamit ang big bike niya sa gabi kapag hindi umuulan at maliwanag ang langit. Minsan, inihahatid pa niya ako sa bahay. At sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko ay mas lalo akong nahuhulog kay Vincent. Mama Mia, inisip ko nga, hindi kaya awkward, hindi kaya nakakaasiwa na ang isang lalaking mas matanda sa akin ng halos 15 taon, nagpapagaan ng pakiramdam ko ngayon at nagbibigay ng kakaibang kilig sa aking dibdib. Pero kapag iniisip ko naman na iwasan siya, parang nawawalan naman ng kulay ang mundo ko. Hanggang isang gabi, habang nakaupo kami sa gilid ng kalsada at nagkakapi sa plastic cup, ay bigla siyang nagsalita. Camille? O? Tumingin siya sa akin. Pwede ba kitang ligawan? Parang tumigil ang mundo ko sa tanong na yun. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Pero sa puso ko noon, Mama Mia, mas nangingibabaw po ang saya. Hindi ko alam na sa likod ng mga ngiting iyon, sa likod ng mga dates namin, at sa likod ng mga pangakong sinasabi niya lagi sa akin, ay may isang babae pala na hindi kailanman umalis sa buhay niya. At balang araw, ang babaeng iyon ang hahatak sa buhok ko sa gitna ng supermarket habang sumisigaw ng malandi ka, kabit ka.
Hindi ko agad sinagot ang tanong ni Vincent ng gabing yun. Tahimik lang kami sa gilid ng kalsada habang hawak ko ang plastic cup na may natitirang kape. Ang hangin ng gabi ay medyo malamig at ang ilaw ng poste sa kalsada ay tumatama sa mukha niya. Tinitingnan niya lang ako. Halata kong hindi siya nagmamadali para sa magiging sagot ko, Mama Mia. Na para bang hinahayaan niya akong mag-isip muna. Sa totoo lang, hindi ko po alam kung ano ang tamang gawin. Bata pa ako noon. Wala pa akong karanasan sa mga relasyon. Pero sa puso ko, parang gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon, Mama Mia. Napatingin ako sa kanya. Hindi kita pipilitin. Kung ayaw mo, okay lang naman. Ayoko lang na may pagsisihan ka. Hindi ko alam kung bakit pero parang lalo akong naantig sa sinabi niya. Huminga ako ng malalim. Totoo po bang hiwalay na kayo ng asawa ninyo? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Saglit siyang tumingin sa kalsada bago bumalik ang tingin niya sa akin. Matagal na kaming hindi nagsasama. Para na lang kaming estranghero sa iisang bahay noon eh. Sabi niya. Tahimik ako, Mama Mia. Pagkatapos ay sinabi ko ang mga salitang hindi ko alam na magiging simula pala ng maraming komplikasyon sa buhay ko. Sige po. Napangiti siya. Talaga? Tumango ako. Pero may kondisyon, sabi ko. Napangiti siya lalo. Ano yun? Kahit ano pa yun gagawin ko. Huwag ninyo akong lolokohin. Sandaling nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Pero nung mga panahon na yun, hindi ko pa alam kung paano basahin ang mukhang ganon, Mama Mia. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Hinding-hindi ko gagawin yon. Kung alam ko lang sana noon, Mama Mia, kung gaano kadaling sabihin ang mga pangakong yon, pero gaano kahirap panindigan, di sana'y hindi ako nasaktan at napahiya. Pagkatapos ng gabing yun, mas naging madalas na ang pagkikita namin ni Vincent. Hindi na lang simpleng kape. Minsan, nagdi-dinner kami sa maliit na kainan. Minsan, umiikot kami sa bayan gamit ang kaniyang motor. Minsan naman, naghahanap lang kami ng tahimik na lugar para makapag-usap ng maayos. Sa bawat pagkakataon na magkasama kami, pakiramdam ko parang lumalalim ang aming koneksyong dalawa. Hindi ko maitatanggi na masaya ako, Mama Mia. Ganito pala yun. Ganito pala kasaya ang magmahal at magkaroon ng isang taong interesado sa'yo. Masaya pala na may taong naghihintay sa akin pagkatapos ng aking trabaho. Masaya pala na may nagme-message sa akin gabi-gabi para magtanong kung kumain na ba ako. Masaya pala na may taong nagsasabing, mag-ingat ka palagi ha. Simple lang ang mga bagay na yun, Mama Mia. Pero never ko pa po yung naranasan. Kaya para sa akin noon, napakahalaga ng mga bagay na yun. Isang araw, pagkatapos ng shift ko sa supermarket, ay nagkita kami sa labas ng store. Pagdating ko ay may napansin akong hawak niyang maliit na paper bag. Para sa'yo, sabi niya. Para saan to? Wala lang. Gusto ko lang ibigay sa'yo. Inabot niya yung bag. Pagkabukas ko ay nakita ko ang isang maliit na kahon. Nang buksan ko yun, Mama Mia, ay isang simpleng gold necklace ang nasa loob. Alam kong mamahalin yun kung ang iyong pag-uusapan
ay ang akin pong estado pagdating sa pera. Hindi ko yun mabibili para sa sarili ko. Ang ipambibili ko noon ay ibibigay ko na lang sa mama ko para budget namin sa isang buong buwan na pagkain. Pero alam kong pagdating kay Vincent ay hindi naman mamahalin yun. Pero sa akin, napakalaking bagay. Unang regalo ko po iyong natanggap. Hindi ko naman kailangan to sabi ko. Ngumiti siya. Gusto ko lang nabigyan ka. Napangiti rin ako, Mama Mia. At dahil sa pagiging generous at maalalahanin niya, dun nag-umpisa na lalo akong napapalapit at nahuhulog sa kanya. May mga pagkakataon na napapansin niyang pagod na pagod ako sa trabaho. Minsan napapansin niyang halos wala na akong kapera-pera kahit na nag-o-overtime naman ako. Hindi naman ako nagkukwento tungkol sa problema sa buhay. Lalo na ang problema namin sa bahay dahil nakakahiya po. Pero siguro dahil nga interesado siya sa akin, ay nahahalata niya sa akin ang mga pinagdadaanan ko. Isang araw habang kumakain kami sa kainan na pinagdalhan niya sa akin, ay bigla siyang naglabas ng pera nang walang pasabi. Inabot niya yun sa akin. Para sa'yo. Napakunot ang noo ko. Ano to? Dagdag mo lang sa budget mo. Agad kong binalik yun sa kanya dahil binalot ako ng hiya. Naku, hindi pwede. Tumawa siya. Ang tigas naman ang ulo mo Hindi ko kailangan yan, diin ko. Bigla siyang naging seryoso. Camille. Tawag niya sa pangalan ko kaya napatingin ako sa kanya. Hindi naman ito bayad o kung ano man. Gusto ko lang talaga nabigyan ka. Gusto ko lang talagang tulungan ka. Sabi niya. Tahimik ako, Mama Mia. Pero sa totoo lang, tama naman ang sinabi niya. Kailangan ko talaga ang perang yun. Kailangan ko talaga ng pera noon. May mga pagkakataon kasi na halos kulang ang sweldo ko para sa pamilya ko. Kaya sa huli, tinanggap ko rin yung binibigay niyang pera. Habang tumatagal, may mga bagay akong napapansin. Bukod sa pagiging consistent na ng pagbibigay niya ng pera sa akin, Mama Mia, pinaparamdam din niya sa akin kung gaano ako kahalaga. Kaya naman, masayang masaya ako. Hulog na ako sa kanya. Pakiramdam ko, siya na yung lalaking mag-aalaga sa akin. Pakiramdam ko, siya na yung lalaking aakon sa akin sa hirap. Siya na yung lalaking magpaparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa sa laban ng buhay. Kaya naman, Mama Mia, sinagot ko siya. Hindi dahil sa perang binibigay niya sa akin, kundi dahil pinaparamdam niyang mahal na mahal niya ako. At yun ang pinakamahalaga sa akin noon. Pero habang tumatagal, may mga bagay akong kahit ayoko ay napapansin ko, Mama Mia. Mga maliliit na bagay lang naman kung tutuusin. Mga bagay na hindi ko pinapansin noon. Halimbawa, ayaw niyang masyadong ginagamit ang cellphone niya kapag magkasama kaming dalawa. Kapag may tumatawag, hindi niya sinasagot. Kapag naman sinasagot niya, lumalayo muna siya sa akin bago niya sagutin ang tawag na yun. Noong una inisip ko, baka ayaw niya lang na maguluhan ako sa mga terminong ginagamit niya sa kanyang negosyo. O baka naman confidential talaga ang negosyo niya, kaya binaliwala ko na lang. Minsan naman, bigla siyang mawawala ng ilang araw at hindi nagpapakita.
Kapag tinatanong ko kung nasaan siya, ang laging sagot niya lang, busy sa site, may problema sa site. At dahil wala naman siyang ibang pinapakita sa akin, kundi pagmamahal, ay naniwala ako sa kanya. Hindi ko na yun masyadong pinagtatanong. Hindi ko alam noon, Mama Mia, na ang mga simpleng red flags na yun ay ang mga bagay na dapat sana ay nagbigay na sa akin ng matinding babala. Sa edad kong yun na 21 years old, nagsisimula na po akong mangarap. Inisip ko, balang araw magiging seryoso pa ang relasyon namin, na magle-level up pa ito. Baka balang araw, maipakilala na niya ako sa pamilya niya. Baka balang araw, magkakaroon na ako ng sarili kong pamilya, syempre kasama siya. Sa totoo lang, Mama Mia, gustong-gusto ko na noon na makilala ang kanyang pamilya, kaya lang alam ko naman na komplikado ang aming sitwasyon. Kahit hindi ko arok kung gaano kakomplikado iyon, alam ko pong komplikado talaga. Dahil may dati siyang asawa, mahirap yun, 'di ba? Kaya lang, sabi naman niya sa akin, aayusin niya ang lahat. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, habang nangangarap pala ako ng ganun, may ibang babae na pala na matagal ng bahagi ng buhay niya. Isang babae na hindi naman pala kailanman umalis. Isang babae na isang araw ay magpapakita sa akin. Hindi lang sa bahay ko, hindi lang sa pamilya ko, kundi sa trabaho ko mismo at sa harap ng mga customers at mga katrabaho ko. Hindi ko alam, Mama Mia, na may mga bagay palang itinatago si Vincent sa akin. Hindi ko alam na ang isang lalaking napaka-sweet, napaka-gentleman, at ang isang lalaking nagpaparamdam sa akin ng halaga ko, ay siya rin palang lalaking nanloloko sa akin nang hindi ko alam. Habang tumatagal po ang relasyon namin ni Vincent, pakiramdam ko ay mas lalo ko siyang nakikilala. Pero ngayon, habang sinusulat ko itong kwentong ito, habang binabalikan ko ang mga ala-ala na yun, napapaisip ako, talaga bang nakilala ko siya ng totoo? O ang nakilala ko lang ay ang bersyon ng sarili niya na gusto niyang ipakita at ipakilala sa akin. Noong panahon na yun, hindi ko pa masyadong pinagpapapansin ang mga bagay na dapat sana ay nagbibigay sa akin ng babala. Mama Mia, isang gabi, habang kumakain kami, ay biglang may ibinulong sa akin si Vincent. Pwede bang huwag ka na munang umuwi sa inyo ngayon? Day off mo naman bukas, 'di ba? Nagulat ako. Bakit? Saan tayo pupunta? Basta may pupuntahan tayo. May tiwala ka naman sa akin, 'di ba? Agad kong kinuha ang cellphone ko. Agad kong nagpaalam sa mga magulang ko. Ang sabi ko, Mama Mia, may pupuntahan lang ako na birthday ng aking katrabaho at hindi ako makakauwi. Hindi naman nagtanong ng marami ang aking mga magulang. Siguro dahil may tiwala at paniniwala sila sa akin. Dinala ako ni Vincent sa isang malayong resort. Nung nag-check-in na siya, Mama Mia, ay medyo kinakabahan na ako. Kahit naman bata ako noon, hindi naman ako tanga o bobo, Mama Mia. Alam kong iisang kwarto lang ang kinuha ni Vincent para sa amin. Pero dahil ayoko siyang mapahiya dun sa receptionist, ay nanahimik na lang ako. Nung nasa loob na kami ng kwarto, ay dun na ako nagparamdam sa kanya ng kaba. Huwag kang kabahan.
Hindi naman kita pababayaan eh. Tara, swimming muna tayo. Kasi hanggang 10 PM lang daw yung pool. Wala akong dalang damit eh. Kasi ikaw padalos-dalos ka. Sabi ko habang sa loob ay kinakabahan pa rin. Huwag ka mag-alala, may dala naman ako. Ano? Nagulat ako, Mama Mia, dahil namili pala siya. At ang mas ikinagugulat ko ay alam niya ang sukat ng katawan ko. Hiyang-hiya pa ako noon at ayoko pang lumabas ng banyo dahil nakatupis lang ako. Huwag ka na mahiya. Sige na, ako lang naman to eh. Nung lumabas ako ng banyo ay nakita akong halos mapanganga siya. Ang ganda mo talaga, Camille. Agad kaming nag-swimming pero hindi rin kami nagtagal dahil malamig ang tubig. At Mama Mia, sa gabing iyon, naangkin po ni Vincent ang pagkababae ko. Nung una ay nanginginig pa ako habang hinahalikan niya ako. Ayoko pa sana, kaya lang hindi ko naman alam kung paano siya pipigilan. Paulit-ulit niyang sinabi sa akin na huwag akong mag-alala, na huwag akong matakot dahil hindi naman daw niya ako pababayaan. At ako naman itong si Tanga, naniwala. Ako naman itong si Tanga, niyakap lamang siya at ginaya ang ginagawa niya sa aking katawan. At simula noon ay mas lalo pang naging malalim ang aming relasyon. May mga gabi na masaya kaming nag-uusap, nagtatawanan. Nagpaplano kung saan kami kakain sa susunod kong rest day at kung saan kami mag-overnight ulit. Pero may mga pagkakataon din na bigla na lang siyang mawawala. Halimbawa, magka-chat kami ng maayos, tapos bigla na lang siyang hindi nagre-reply. 1 oras, 2 oras, minsan buong gabi pa. Nung una nag-alala ako, okay ka lang ba? Message ko sa kanya minsan. Kinabukasan na siyang nag-reply. Pasensya ka na ha, nagkaroon ng problema sa site kagabi. Pinuntahan ko at nung umuwi ako, pagod na ako kaya nakatulog na ako. Hindi ko pinagdududahan ang kanyang mga rason na iyon. Kasi naiisip ko, busy naman talaga kapag may-ari ka ng isang negosyo, di ba? May isa pa akong napansin, Mama Mia. Kapag magkasama kaming dalawa, hindi ko po naririnig ang cellphone niya. Para sa isang negosyanteng busy, dapat yung kanyang cellphone ring ng ring o notify ng notify. Pero parang ang tahimik ng cellphone niya. At kapag may pagkakataon na nakalabas yung cellphone niya, ay nakikita kong may tumatawag. Hindi po iyon nagre-ring. Naka-silent yun. Na siyang bagay na ipinagtataka ko. Kung negosyante ka, bakit mo isa-silent ang cellphone mo? Lalo na kung may mga site kang inaasikaso. Pero syempre, tatahimik na lang ako. At kapag sinasagot naman niya yung tumatawag sa kanya ay lumalayo siya sa akin. Minsan pupunta siya sa kabilang side ng kalsada. Minsan sa likod ng motor. Yung hindi ko marinig ang usapan nila sa kung sino man ang kaniyang kausap. Kapag bumabalik siya, tinatanong ko kung sino yon, umingiti siya at sinasabing, trabaho lang. At dahil ayokong magmukhang selosa o praning, hindi ko na yon pinupush pa. May mga pagkakataon din na may plano kami. Halimbawa, aalis o lalabas kami sa rest day ko. Magkikita kami sa umaga pero minsan, bigla na lang siyang magme-message sa akin. Pasensya na, may emergency sa site. Minsan naman, may kailangan lang akong ayusin sa bahay. Hindi ko alam kung bakit pero sa tuwing nakakansela ang lakad namin at siya ang nagkakansela noon, may konting kirot sa dibdib ko. Pero lagi kong iniisip, Mama Mia, na baka may kailangan lang talaga siyang asikasuhin na mga bagay sa buhay niya. Hindi pa naman niya ako asawa, kaya wala pa akong
karapatan na makialam sa mga bagay na ganon. Isang gabi habang nagkakape kami sa maliit na tindahan sa tabi ng highway, ay may nakita akong larawan sa cellphone niya. Sandali lang naman yun. Habang nagsuscroll siya ay may lumitaw na picture ng isang batang lalaki. Siguro mga 10 taong gulang. Anak mo? Tanong ko. Saglit siyang natigilan pagkatapos ay tumango. Oo. Malapit ba kayo? Hindi masyado. Bakit? Saglit siyang tumingin sa malayo bago sumagot. Komplikado eh. Hindi ko na pinilit pang alamin ang detalye, Mama Mia. Pero ngayon naisip ko, dapat pala mas naging mausisa ako. Dapat pala mas nagtanong pa ako. Inisip ko na lang komplikado talaga ang sitwasyon ng mga magulang na nagkahiwalay. Kaya tumahimik ako, Mama Mia. Isang araw, habang nasa trabaho ako sa supermarket ay napansin kong may lalaking nakatayo sa may entrance. Hindi ko agad siya nakilala hanggang sa ngumiti siya. Si Vincent. Nakatayo lang siya roon habang nakatingin sa akin. Pagkatapos ng shift ko ay hinintay pala niya ako sa labas. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Namiss kita, baby. Hindi ko mapigilang ngumiti dahil sa kilig. Pagkatapos ay may iniabot siya sa aking isang envelope. Pagbukas ko, Mama Mia, ay may lamang 20,000 piso sa loob. Nagulat ako dahil yun ang pinakamakapal na perang nahawakan ko bukod sa mga ibinabayad sa akin ng customer sa supermarket. Hindi ko pwedeng tanggapin to, babe. Sabi ko. Para sa'yo yan. Hindi ko naman kailangan eh. Camille, alam kong hindi madali ang buhay mo. Gusto ko lang talagang tumulong. Natahimik ako, Mama Mia. Sa isip ko, malaking tulong talaga yun lalong-lalo na sa pamilya ko. Kaya kahit may pag-aalinlangan at may hiya, ay tinanggap ko pa rin yun. At dahil doon ay mas lalo ko pong minahal si Vincent. Kasi nakikita kong hindi lang siya nagpapabaya tinitingnan niya ang sitwasyon ko. At dahil doon mas lalo ko pang naramdaman na mahalaga ako sa kanya. Habang masaya akong nabubuhay sa maliit na mundo na binuo namin ni Vincent, may isang babae pala sa kabilang bahagi ng lungsod na nagsisimula ng magtaka. Isang babae na matagal nang nakakaramdam na may kakaiba sa asawa niya. Napapansin niyang may mga gabing hindi umuuwi ang kanyang asawa. Napapansin niyang nababawasan ang binibigay sa kanyang pera. Napapansin niya na parang may itinatago ang asawa niya. At gaya ng maraming asawa na may kutob, nagsimula din siyang maghanap ng sagot. Hindi ko alam na sa panahong iyon, unti-unti na pala niyang pinagdududugtong ang mga pera-perasong katotohanan. Hindi ko alam na isang araw, malalaman niya kung saan nagtatrabaho ang babaeng sumisira sa pamilya niya. At kapag dumating ang araw na yun, diretsyo pala siyang pupunta doon sa trabaho ng babae. At doon sa harap ng maraming tao, doon niya gagawin ang isang malaking bagay na maglalagay ng lamat hindi lamang sa puso kundi maging sa pagkatao ng babaeng iyon. Mama Mia, isang normal na umaga lang naman yun. Isa sa mga umagang akala ko ay magiging katulad lang ng ibang araw ko sa trabaho. Maaga akong pumasok sa supermarket. Medyo malamig pa ang hangin sa labas at kukonti pa lang ang mga taong pumapasok sa store. Gaya ng nakasanayan ko, dumediretso ako sa locker room para magpalit ng uniform. Inaayos ang buhok ko sa ponytail. Sinuot ang nameplate ko na may nakasulat na Camille all caps lock at huminga ng malalim at mag-lipstick bago lumabas. Paglabas ko sa selling area, kakaunti pa lang ang customer. Tahimik pa ang paligid. Ang tunog lang na maririnig mo ay ang pag-aayos ng mga staff ng mga paninda sa mga shelves.
ang pagkakaluskos ng mga karton at ang mahihinang usapan ng mga empleyado. Pumwesto na ako sa kaha ko, pinindot ang machine at saka nagbilang ng mga pambarya at panukli ko. Pagkatapos naghintay ako ng unang customer. Wala akong kaidi-idiya na ilang minuto lang ang lilipas ay magiging bangungot pala ang araw na yon. Unti-unting dumadami na ang mga customers, Mama Mia. At habang nakatayo ako sa kaha ko, napansin kong may babaeng nakatayo sa may entrance ng supermarket. Kausap niya yung guard. Hindi ko siya ganong pinansin nung una. Normal lang naman yun eh. Maraming customers ang nagtatanong sa guard kung saan ang mga ganitong uri ng produkto. Pero maya-maya lang ay napansin kong nakatingin siya sa loob ng supermarket. Na para bang may hinahanap. Hindi ko rin alam kung bakit pero saglit na nagtama ang mga mata naming dalawa. May kakaiba sa tingin niya. Parang galit. Pero bago ko pa iyon masyadong pag-isipan, may dumating na customer sa kaha ko. Kaya nag-scan ako ng mga items ng customer na yon. Matapos ay tinanggap ko ang bayad. Nagbigay ng sukli. Normal na transaksyon lang yon. Pagkatapos umalis ng customer na yon, ay dun na nagsimula ang lahat. Nalingat lang ako saglit para ayusin ang resibo sa kaha ko. Yung resibo na may nagbayad ng credit card, kinikip kasi namin yon. Pagtingin ko ulit sa harap, ay may bigla ng humila sa buhok ko, Mama Mia. Napakalakas ng pagkahila. Napakasakit. Napakabilis ng mga pangyayari na hindi ko agad naintindihan kung ano ang nangyayari sa paligid ko. Napahiyaw ako. Aray! Pakiramdam ko, Mama Mia, parang hinila pababa ang buong katawan ko. Pakiramdam ko parang tinatanggal ang anit ko sa ulo ko. Napaupo ako sa sahig ng supermarket habang hawak-hawak ng babae ang buhok ko. At doon ko siya nakitang muli. Siya yung babaeng nasa entrance kanina at kausap yung guard. Galit na galit ang mukha niya. Pulang-pulang mga mata niya at halatang kagagaling pa niya sa matinding pag-iyak. At sumisigaw siya. Malandi ka! Ahas ka! Kabit ka! Parang nanigas ang katawan ko. Hindi ako makagalaw, Mama Mia. Hindi ako makapagsalita. At sa bawat sigaw niya, parang lumiliit ako sa kahihiyan. Dahil sa pagsisisigaw niya ay dinig na dinig yun sa buong supermarket, kaya nakatingin na sa amin ang lahat ng tao. Wala ka bang hiya, ha? Asawa ko yung lalaking pinapatulan mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Ha? Nanginginig kong sabi. Hindi ko alam kung anong sasabihin, Mama Mia eh. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag at ipagtatanggol ang sarili ko. Hinila niya ulit yung buhok ko. Nagmamaang-maangan ka pa, ha? Si Vincent, yung nilalandi mo, asawa ko yun. Sa sandaling yun ay parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko po alam. Halos pabulong kong sabi habang umiiyak. At sinabi niya sa akin, matagal na kayong hiwalay dalawa. Sinungaling ka? Hiwalay? Bakit? Bakit na siya umuwi sa amin kung hiwalay na kami, ha? Sigaw niya ulit, Mama Mia. Pakiramdam ko parang may mabigat na bagay na bumabagsak sa katawan ko at sa puso ko. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam noon kung alin ba ang mas masakit. Ang pananabunot niya sa akin o ang katotohanang bigla ko na lang nalaman. Sa paligid namin nagsimula ng magtipon-tipon ang mga tao. Mga customers, mga katrabaho ko, may mga nagbubulungan, may mga nagtataka, may mga nagvi-video pa nga gamit ang cellphone nila. Gusto kong matunaw.
Gusto kong mawala at gusto kong kainin na lang ako ng sahig. Naririnig ko pa rin ang mga sigaw ng babae. Diyan sa'yo napupunta ang pera ng asawa ko, no? Dito sa malanding babaeng to. Ito ang kabit ng asawa ko. Bakit? Hindi ka ba marunong magbanat ng buto? Bata ka at kumakabit ka? May mga katrabaho akong lumapit para umawat. Pinaghihiwalay kami. Halos matanggal na ang buhok ko, Mama Mia. Ang sakit-sakit ng ulo ko, pero mas masakit po ang dibdib ko. Dinala ako ng supervisor ko sa office. Pagpasok ko pa lang doon ay tuluyan na akong napahagulgol. Hindi ko na mapigilan, Mama Mia. Hindi ko na rin alam kung ano ang dapat kong gawin, kung paano ko haharapin ang bagay na ito. Camille, calm down, sabi ng supervisor ko. Pero paano? Paano ko ikakalma ang sarili ko dun sa mga narinig ko? Paano ko ikakalma ang sarili ko kung narinig ng buong supermarket ang nangyari? Paano ako kakalma kung nakita ng lahat ang kahihiyan ko? Magre-resign na lang po ako, ma'am, sabi ko habang umiiyak. Hindi ko na kayang bumalik pa sa kaha. Hindi ko na kayang harapin pa ang mga tao. Ang nasa isip ko lang noon, Mama Mia, sana walang kakilala ko ang nakakita sa mga nangyari. At sana, sa mga naka-video, walang magpo-post noon sa social media. Kinagabihan, kahit anong pigil ko sa sarili ko, ay hindi ko maawat ang sarili ko at nag-message ako kay Vincent. Napakahaba ng sinulat ko, Mama Mia. Bakit mo ako pinagsisinungalingan? Bakit sinabi mong hiwalay na kayong dalawa? Alam mo bang pinahiya ako ng asawa mo sa trabaho ko? Alam mo bang wala na akong mukhang maihaharap sa ibang tao pagkatapos ng nangyari? Matagal bago siya nag-reply. Halos buong araw akong naghihintay sa reply niya. Bandang hapon at maggagabi na nung nag-notify ang cellphone ko. Sorry. Yun ang unang message niya. Nagtatyping pa siya at ang sumunod niyang mensahe ay, mahal kita. Natatakot lang ako na baka mawala ka sa akin. Kaya ako nagsinungaling sa'yo. Parang may kumurot sa puso ko. Hindi ko alam, Mama Mia, kung maiiyak ba ako o magagalit ng husto. Siguro, pareho. Hindi na ako nag-reply, Mama Mia. Hindi ko na na-replyan pa si Vincent. Blinak ko na siya sa mga social media accounts ko. Pati ang number niya ay blinak ko na rin sa cellphone ko. Ilang araw pagkatapos ng nangyari, doon ko napansin na delayed na ako. Hindi ako dinatnan ng regla ko. Bigla akong kinabahan. Kung buntis ako, lalo lang gugulo ang buhay ko. Halos hindi ako makatulog sa kakaisip, Mama Mia. Alam mo ba kung anong nagpapastress pa sa akin? May isa akong nakitang video na ipinost. Hindi naman halata ang mga mukha namin dun sa video na yon. Dahil blur naman nung nag-post. Kaya lang, alam ko yun yung supermarket na pinagtatrabahuan ko. Kilala ko naman kasi ang bulto at hugis ng katawan ko eh. At yung suot ng babae, yun yung suot ng babaeng sumabunot sa akin. Tiningnan ko ang mga comments at meron pa dong nag-comment na nandun din daw siya nung nangyari. Bata pa raw yung kabit. Mukhang kumapit daw sa patalim dahil may pera yung lalaki. Kung ano-anong panlalait ang nabasa ko sa comment section. Meron pang nagsabi doon na dapat sana hindi blur para daw makita ang mukha ko.
at nang maibandera sa buong social media world na napakalandi kong bata. Dumagdag pa noon ang hindi pagdating ng menstruation ko. Buti na lang, Mama Mia, matapos ang ilang araw ay dinatnan na din ako para po akong nabunutan ng tinik. Wala akong balak noon na sabihin sa mga magulang ko ang nangyari. Kaya lang, Mama Mia, nakita ng kapatid ko yung video at kilalang kilala din ako ng mga kapatid ko. Kahit i-blur pa ang mukha ko, alam nilang ako yon. Pagdating ng mga magulang ko ay galit na galit sila nung makita yung video na yon. Kaya sinabi ko na rin ang lahat sa kanila. Gaya ng inaasahan, hindi naging maganda ang reaksyon nila, Mama Mia. Siyempre pinagalitan nila ako. Bakit kasi hindi ka muna nagtanong? Hindi ka nag-imbestiga? Bakit naniwala ka kaagad? Ang tanga-tanga mo naman. Masakit marinig ang mga bagay na yon, pero alam kong tama sila. Kasalanan ko rin ang pagiging masyadong mapagtiwala. Kasalanan ko rin ang aking pagpapakatanga. Para makalayo ako sa gulo at hiya ay pinapunta ako ng mga magulang ko sa tita ko sa Maynila. At dun nagsimula ulit ang buhay ko. Malayo sa supermarket, malayo sa chismis, malayo kay Vincent. Hindi na kami nag-usap pa ulit dahil hindi naman din nag-try si Vincent na i-contact ako, Mama Mia. At ngayon ay napakatagal na panahon ang lumipas. Mas maingat na po ako sa mga taong pinapapasok ko sa buhay ko. Sa katunayan yan, Mama Mia, ay parang natroma nga po yata ako eh. Dahil kahit may nanliligaw na sa akin ngayon, hindi ko pa rin makuhang magbigay ng pagkakataon. Kahit may mga gusto nang mag-alok sa akin na lumabas at kumain, hindi ko na makuhang ma-enjoy ang mga bagay na yon. Hindi po kasi nawawala ang trauma ko dun sa mga nangyari. Ang naiisip ko, Mama Mia, ay puro kasinungalingan lang ang lumalabas sa bibig ng mga lalaki. Puro matatamis na salita at mga pangako lamang na puro naman sinungaling. Mama Mia, hindi ko alam kung kailan mawawala itong trauma ko sa dibdib ko. Kung kailan ako matututong magtiwala ulit. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung may tao pa bang nararapat na pagkatiwalaan. May tao pa bang nararapat na bigyan ng tiwala at pagmamahal. Sa ngayon, ang nais ko lamang ay ang tuluyan ng maghilom ang puso ko at tuluyan ng makalimutan yung masalimuot na nangyari sa buhay ko. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbibigay niyo po ng chance na mabasa itong aking sulat sa iyong programa. Kung nasaan man si Vincent ngayon, sana wala na siyang ibang niloloko. At sana karmahin siya sa ginawa niya sa akin. Gustuhin ko mang magalit dun sa asawa niya, alam kong normal lang din ang reaksyon na yon para sa asawang niloko at sinaktan. Pero para sa mga babaeng naloko, para sa mga asawa o mga girlfriend ng mga lalaking nangangaliwa, sana wag naman yung third party ang agad yung pagbuntulan ng pansin at galit. Sana alamin nyo rin kung alam ba nila ang sitwasyon. Kung alam ba nilang meron pang ikaw sa buhay ng lalaking kanilang minamahal. Dahil kadalasan kami yung napapahiya eh. Hindi ko naman ginajustify yung naging desisyon ko, Mama Mia. Dahil alam kong may kasalanan naman talaga ako. At akin lang, huwag lang sa amin ibuhos lahat ng sakit at galit. Kasi minsan kami lang yung nasisira eh. Tapos sila nagiging okay ulit. Nagiging pamilya ulit. Yung lalaki nakakatakas sa kanyang responsibilidad at sa kanyang kasalanan. At kaming mga babae lang ang nagbibitbit ng kahihiyan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat ulit. Nagmamahal,
Camille. Ay, alam mo, may katotohanan yang sinabi mo, Camille. May katotohanan yan na kadalasan, di naman sa lahat ng panahon, pero kadalasan, yung mga babae ang talagang nagkakarga ng hirap, ng hiya, at ng galit kapag may mga ganong klaseng relasyon na nabubuko. Well, may mga babae naman na deserve yun kasi alam nila, simulat sa pool na merong relasyon na alam nilang umuwi pa sa asawa, alam nilang pero pinipiling maging kabit, ganon. Para sa akin, yung mga babaeng ganon, deserve. O, diba? Deserve yung mapahiya. Para sa akin, Pero, meron ding mga babaeng katulad ni Camille na walang kaalam-alam, na hindi alam ang buong katotohanan. Kasi, yung mga lalaki na yan, kapag gusto talagang kumerengkeng, nagsisinungaling. Sinasabi ang lahat para mapaniwala ang isang babae na sila ay nagsisisi o sila ay wala na talaga, sila yung kawawa sa relasyon kaya naaawa naman yung babae. Pero lesson learned ito sa lahat ng babae, sa lahat ng tao actually. Lalong-lalo na yung mga pinagko-confidan, yung wala na kami kasi komplikado, yung asawa ko ganito, kawawa ako. Kapag ganun, lagi niyong i-advise sa kanila, ang kausapin mo yung asawa mo, ang kausapin mo yung girlfriend mo, kasi kayo yung may relasyon. Huwag kayong pumapayag na nagiging parang, hingahan, pahinga. Huwag kayong pumapayag na ganun. Dahil, sa huli, kayo din ang mapapahiya. May mga pagkakataon din naman na pinipili yung kabit, 'di ba? Ilang beses na nating narinig yan dito sa ating programa, pero napahiya ka pa rin. Kahit na sabihin mong, ay, mataas ang pride ko kasi ako yung pinili, iniwan yung asawa, iniwan yung unang girlfriend, ako yung pinili. Pero napahiya ka pa rin. Sa tingin ng iba, mga agaw at ahas ka pa rin. Parang nagiging defense mechanism mo na lang yung pagiging, ay, hindi, ako yung mas maganda dahil ako yung pinili. Nagiging defense mechanism mo na lang yun, pero aminin mo sa sarili mo, nahiya ka pa rin. Yung lalaki, parang, parang, ang tawag dun? Parang pride pa nila na ang dami-daming babaeng nagkakandara pa sa akin. Parang gwapo-gwapo pa nila sa paningin nila, So, sana maging alisto tayo, lalong-lalo na tayong mga babae, okay? Maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras para isulat itong kwento mo. Naku, alam kong mahirap itong balikan, Camille. Kaya thank you so much sa oras at syempre sa pagbibigay mo ng halaga sa atin. Maraming salamat. At sa mga nakikinig ngayon, thank you also. Please like and share this video. Baka may nakakilala kay Camille dyan. Baka nasa internet pa yung video na yon. Anyways, kalimutan nyo na yon. Hi muna ako sa ating mga members. Maraming salamat sa pinakamatagal na nating member na si Freaky, kay Mila Raduban, kay Gail Easy, kay Maureen Tugab, kay Maria Elena Abe, kay Diane Martinez, kay Smackdax, Benson Boyser. Hello rin ako kay Gimaras Girl, kay Colleen Bueno, hi, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Jasmine Magbanwa, at ang nagbabalik member na si Marlia Guiana Shane. Maraming salamat sa pagmamahal at patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. At syempre, bukod pa doon ako, mag-hello din ako sa atin pong mga members na lagi ding nandito, ay mga subscribers na kahit hindi members, nagko-comment at lagi pa rin nandito at nagmamahal sa atin. Thank you very much. Hi ako kay Pretzel 614. Hello din kay Sally Buma, maraming salamat. Kay Anna Jane 4052. Kay Mary Grace Ruelo, maraming salamat all the way from Kuwait. Hi din ako kay Mary Garbo, Lynn Gausin, Melissa Briones, Fredeline de la Cruz. Hello rin kay Jeremy Romero from Jensen. Hi sa inyo dyan. Nora Barido Hamandre, maraming salamat. Elizabeth Lagunday, Rose Santiago, kay Marvy Montecillo,
Kay Cutie Hot Mom, maraming salamat, at kay Christina Season. Sa mga hindi nabanggit, alam nyo na ang drill. Baka sa susunod nating kwento, pangalan nyo naman ang mabanggit at ma-shoutout natin dito. Kung meron po kayong sariling kwento ng inyong mga buhay na nais nyo pong ibahagi, ayan po ang ating email address sa baba. Email nyo lamang po mamamiacdo0317@gmail.com. Paalam sa inyong lahat, mag-ingat kayo palagi. Mwah! I love you. Bye-bye!